Magandang umaga po sa ating lahat at lalong-lalo na po kay Lord. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa ating gawain ngayon umaga. Makipagbukas po kayo sa Aklat ng Mga Awit, chapter 145, verse 1 to 9. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking iyahayag. Di ko titigilan magpakilanman ang magpasalamat. Aking pupurihin at pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil na magpapasalamat magpakailanman. Dakila kay Yahweh at karapat-dapat na ikay purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap namin unawain. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakila'y ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Ang mga gawa mong makapangyarihan ay pamamalita sa lahat ng tao'y aking sasabing ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Haawitin nila ng may kagalakan ang iyong katuwiran. Si Yahweh mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling magalit. Ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi sa kaniyang nilikha. Pagkalinga niya ay mamamalagi. Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po sa umagang ito sa kalakasan at patuloy na pag-iingat mo sa aming pamilya. Salamat po sa mga biyaya na lagi mong bigay. Gabayan mo po kami sa aming gawain ngayong umaga at ikaw po ang manguna sa bawat isa sa amin. Gabayan at ingatan mo rin po ang aming pastor at ang kanyang pamilya araw-araw. Ito po ang aming dalangin, aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Hallelujah! Magandang umaga po sa mga anak ng Diyos. Sa umagang ito, ihanda po natin ang ating papuri at pasasalamat sa Panginoon. At patuloy po natin siyang hanapin sa umagang ito, sa araw ng pananambahan. Nawa, idalangin natin sa ating Panginoon na malugod siya doon sa ating pagpupuri sa Kanya. At patuloy na magpalinis tayo sa presensya ng Panginoon sa lahat ng nagawa nating karumihan sa Kanyang harapan. At naniniwala ako sa salita niya na sinabi sa 1 John 1:9, kung ipapahayag natin na tayo ay nagkasala, tapat ang Diyos para tayo ay muli ay linisin sa lahat ng ating pagkukulang at pagkakamali sa harapan niya. Kaya mga anak ng Diyos, ibigay natin ang ating papuri, pasasalamat sa ating Panginoon. Sa umagang ito, magpasiyasat tayo sa Panginoon kung meron tayong mga pagkukulang, kung meron tayong mga nagawang mga lihim na pagkakasala sa Kanya, mga nasambit natin, na nagawa natin, maging yung mga maling kaisipan, tayo ay magpasiyasat sa Panginoon sapagkat siya lamang ang maglilinis at magbibigay ng pangalawang pagkakataon paano natin maipamuhay ang pagiging anak natin bilang magulang niya sa atin. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito. Dalangin ko po, Panginoon, na siyasatin mo ang aming mga puso bago kami, Panginoon, dumako sa iyong kabanal-banalang presensya, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na linisin mo kami, Panginoon, o God, sa aming pagpupuri. Maraming salamat. Sa iyo ang kapurihan at kadakilaan namin, Panginoon Jesus, kasama ng iyong banal na Espiritu sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang aming mga papuri, pasasalamat. Hallelujah. Sa atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan
sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Siyasatin mo, Lord, siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Magtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Muli kami, Panginoon, nagpapasiyasat sa harapan ng Panginoon. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Magtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumapit kami, Lord. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aming Jesus. Salamat sa'yo. Hallelujah, Jesus. Patuloy kami lalapit sa'yo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat, Lord, sa iyong habag at awa, Panginoon, na araw-araw yung nararanasan namin, O God. Sa kabila ng mga bagay na pagkukulang namin sa harapan mo, Panginoon, sa mga pagkakasala namin, Panginoon,
Ikaw ay tapat na Diyos na nagpapatawad. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na lumakad sa iyong katwiran. Tulungan mo nga, Panginoon, na hanapin namin ang iyong kaluguran, Panginoon, at hindi namin hanapin sa mundong ito ang kaligayahan. Lord, maraming salamat na iniingatan mo kami sa ilang buwan, Panginoon, na pandemya. Wala, Panginoon, agad na nagkasakit sa aming mga mahal sa buhay. Kami, Panginoon, na iningatan mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa katapatan mo sa aming mga buhay, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na lakaran, Panginoon, yung gusto mong mangyari sa aming mga buhay. Patawad, Lord, sa mga pagkukulang namin sa iyo. Patawad, Panginoon, sa mga kasalanan na gawa namin sa harapan. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito. Patuloy naming hinahanap ang presensya mo, Panginoon. Gusto namin maibigay, Panginoon, yung tunay na pagpupuri. At alam namin, Lord, na yun din ang gusto mo, Panginoon, sa amin sa umagang ito. Purihin ka at sambahin, Panginoon, at patuloy naming hahanapin ang iyong presensya. Marami pong salamat sa iyo ang lahat ng kapurihan, kadakilaan magpakailanman. Aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah! Tayo po'y sumayaw at umindak sa Panginoon sa umagang ito at patuloy natin ibigay ang lahat ng ating papuri, pasasalamat sa ating Panginoon. Sino bang excited magpuri at itaas ang mga kamay sa ating Panginoon na Diyos na buhay? Yes! Pagising pa lamang sa umaga, hallelujah! Si Jesus ang inuna, kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna, kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Ano man ang problema? Katapatan mo at pag-ibig mo ay hindi at hindi magbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo noon, ngayon at
puso ay masigla, puno-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Hallelujah! Tunay na mahal tayo ng ating Panginoon. Hallelujah! Minamahal niya ang kanyang mga anak. Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Isang pasayawan natin ng ating Panginoon. Yes! Lagi ka namin kasama, Panginoon. Oh God, hallelujah! Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Ang pagpapalamot pagsama ay laging nakaranasan, kailan may hindi mag-iisa. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako ng Panginoon, pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kagalakan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Our church, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo sa akin, hindi ako iiwan. Maraming pangako ang Diyos, bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay
Hallelujah, Jesus. Worship your name, Lord. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y suliranin man, palagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Sabihin natin sa Panginoon, kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig
mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako. Hallelujah, Jesus. Jesus, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glorify your name, Lord. Tuloy po nating awitan ng ating Panginoon. Wala pong makakapantay sa kabutihan ng ating Diyos na buhay. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, nagmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Patuloy ka namin pupurihin, Lord. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, pupurihin ka namin, Lord. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan,
mula pa sa ugat ng aming lahi. Salamat sa katapatan mo. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dapat Panginoon, dakila ka o Diyos sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Tunay nga Panginoon na walang makakapantay Panginoon sa iyo, Panginoon, kadakilaan sa mga buhay namin, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga pagkakataon na laging binibigay mo sa amin, sa mga pagpapala, Panginoon, na araw-araw na pinaparanas mo, Panginoon, sa amin. Sa katapatan, Panginoon, sa kalakasan, sa mga pagsubok na pinahihintulutan mo sa aming mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon. Naniniwala kami, Lord, na isang araw, Panginoon, ay magiging normal din lahat. At alam namin, Lord, pag sa amin ang pagpapala, Panginoon, ito, Panginoon, ay makakamit namin, Lord, sa tulong mo, O God. Salamat sa iyong dakilang katapatan. Sa kabila ng mga pagkukulang namin, ikaw ay tapat na Diyos na patuloy na lagi nagpapala, Panginoon, at nag-iingat sa iyong mga anak. Marami pong salamat, Lord, sa pagtanggap ng aming mga papuri sa umagang ito. Wala kami, Panginoong, ibang inahandugan ito. Patuloy, Panginoon, na itinataas sa iyo, Panginoon, ang gawain namin, Panginoon, ngayong linggong ito. Salamat, Panginoon, sa iyo ang mataas na papuri, pasasalamat sa umagang ito, pagpakailanman, sa pangalan ng iyong anak na si Panginoon Jesus. Hallelujah. Ang lahat ng anak ng Diyos, ang sabi na, Amen. Magandang araw po. Ako po si Jessa Villacanas na dito po sa Bulacan naninirahan. Ako po ay nagpapatotoo sa Diyos na buhay. Isa po sa blessing na natatanggap ko po araw-araw sa ating mahal na Panginoon ay yung pagdadasal ko po gabi-gabi na sana po malayo po sa sakit ang pamilya ko, yung asawa ko, kasi siya po yung nag-anak buhay sa amin, yung magulang ko po, pinagdadasal ko po yung gabi-gabi na sana bigyan pa sila ng malalakas na pangangatawan, kasi po mahal na mahal ko po ang magulang ko. At sa amin naman pong mag-asawa, maganda na po yung samahan namin. Pinagkukulang man po kami ng pera, pero ang lagi ko pong iniisip na magpasalamat na lang tayo sa Diyos kasi hindi tayo nagkakasakit. Yun po yung sinasabi ko sa Kanya at yun po yung lagi ko pong pinanghahawakan. Kasi totoo naman po talaga ang Diyos at ako'y naniniwala po doon na totoo ang Diyos. Yun lang po. Marami pong salamat. Magandang araw po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo muli ay nagkadako ngayon sa ating pag-aaral, pagbubulay ng banal na salita ng Diyos. Napakabilis ng araw at patuloy niyang
patuloy siyang nandyan para tayo ay laging samahan, gabayan, ingatan, away mapagpala po ang bawat isa, lalo na ngayon sa pagkatapos ng alam ko may mga na-bless sa ating pag-aawitan lalo na dun sa word na pinapaalala ng kanta na yung mga pangako, ang dakilang katapatan ng ating Diyos na kailanman ay hindi siya magkukulang para sa atin, at patuloy siyang nariyan at hindi niya tayo pababayaan. So naway napagpala po tayo ng ating awitan kanina. Habang tayo ay maawit, ipinapaalala ng Diyos yung kanyang mga pangako na anak, hindi kita iiwan, hindi kita kakalimutan magpakailanman. Ang Diyos pa rin ay nariyan para sa iyo. Kaya napakasarap talaga, nakakagaan ang pakiramdam once na nagre-remind, nagpapaalala ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Kaya sa pagkakataong ito, muli tayo magbulay-bulay at mag-aral sa salita ng Diyos sa pamagitan ng buhay ni Eliseo, kung paano gumawa ang Diyos sa buhay niya. Tandaan natin kung sino yung Diyos ni Eliseo, siya rin yung pinaglilingkuran po natin ngayon. So tayo po ay dumako sa bago tayo manalangin, dumako po tayo sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Sabi dito, buksan po natin ang ating Bible sa 2 Kings chapter 6 verse 17. At siya'y nanalangin, Yahweh, ibukas mo ang kanyang paningin, dininig ni Yahweh ang kanyang dalangin, at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karawahing apoy na nakapaligid sa kanila. So, tayo po ay manalangin. O Diyos, na dakilat sa lahat, salamat sa araw na ito, salamat muli sa araw ng pananambahang ito, Panginoon. Muli kaming makakarinig ng iyong banal na salita. Tunay nga, O Diyos, na ito'y magbigay sa amin ng kalakasan at kapanatagan sa aming puso na patuloy na magtiwala sa iyo sa lahat ng sitwasyon o siliranin na aming mga pinagdaraanan sa aming buhay. Salamat, ikaw ay aming itinataas, dinadakila sa iyong pagsama sa aming pag-aaral, pagbubulay ng iyong banal na salita sa pangalan mo, aming Panginoong Jesucristo. Amen. So, mapapansin natin dito sa ating Word of God sa 2 Kings chapter 6 verse 17, nakita natin dito yung prayer ni Eliseo na kung paano niya hiniling kay Yahweh na ibukas ang paningin ng kanyang alagad, na kanyang alalay, na makita kung sino yung kasama nila sa dami. Kasi ito yung time na kung magbabackread tayo, punta tayo sa 2 Kings chapter 6 verse 8. Natalo ang mga taga-Syria sa panahon na yon. Natalo ang taga-Syria ng Israel, at pinag-aralan ng mga taga-Syria kung paano sila natalo ng Israel. So, short story ko na lang kung ano yung nangyari doon sa ating nung natalo yung taga-Syria, inalam nilang maigi kung bakit nangyari ang bagay na yon, paano nalaman ng mga taga-Israel ang pagsalakay o pagganito. At merong isang tumayo na isang kawal na nagsabi sa hari ng Syria na itong si Eliseo nga ang may panukala kung bakit sila natalo. Siya ay parang pinaginalaan, si Eliseo ay isang espiya sa Israel, ngunit at kaya kailangan nila itong dakpin at hulihin. So ngayon, may nakapagturo sa lugar ni Eliseo kung saan siya naroon. Agad silang pinuntahan ito ng mga kawal ng taga-Syria upang tugisin nga si Eliseo.
Ano po? So, anong nangyari, pagdating doon, natagpuan nga si Eliseo at napalibutan ng kanilang tahanan ng maraming kawal ng taga Syria, at nagulat itong alalay ni Eliseo itong alalay ni Eliseo, ang kasama ni Eliseo, nagulat na sabi niya, Panginoon, tila marami yatang kawal na naririto ngayon at nakapalibot, mukhang dadakpin nila tayo. So siyempre, kabadong-kabado, alalang-alala yung kanyang alalay ni Eliseo, at kabado-kabado siya dahil nga ayan na, nasa bingit na sila ng kamatayan, na isang hakbang na lang pwede na silang panain, pwede na silang puntahan, bubugin, pahirapan. Kaya sinabi niya kay Eliseo, Panginoon, nariyan na po ang mga alagad ng ang kawal ng Syria. Nais na nila tayong tugisin. Ngunit isa sa napakaganda pong sinabi ni Eliseo, kampante lang siya doon sa matinding pagsubok na pinagdadaanan nila. Bagamat doon sa alalay, napakatindi na ito na sa kanya, na talagang parang kawalan na ng pag-asa. Ngunit si Eliseo ay napakakampante lang siya, dahil alam niya siya ay mayroong tiwala sa Diyos na hindi siya pababayaan. Kaya nga, topic natin ngayon ay itinitiwala ko sa iyo ang lahat. Kaya ang ating topic, itinitiwala ko sa iyo ang lahat. So ibig sabihin niyo yung katagang sinasabi ni Eliseo sa kanyang sarili na ang lahat ng itong pinagdadaanan na ito ay itinitiwala ko sa iyo lahat, Panginoon. So yun din yung parang challenge sa atin sa mga madidilim, masasalamuot na nangyayari sa buhay natin. Ni-remind ng Lord dito sa story ni Eliseo, pinapaalala sa atin, ikaw o ako man, pinapaalala sa atin na itinitiwala lang natin dapat lahat ito para sa Panginoon. Amen. So ngayon, itong alagad ni talagang tarantang-taranta siya, gahol na gahol siyang nagsasabi kay Eliseo na, Panginoon, napapalibutan po tayo ng napakaraming kawal ng taga-Syria mo, ang tayo ay balak patayin. Yun naman ang utos ng hari, siya ay dakpin, o pag natakip talaga totally, pag napatunayan siya ang mayroong responsibilidad dun sa pagbibigay espiya sa kanila, so talagang kamatayan ang magiging kapalit noon. Hindi lang pagbabanta, kundi direct kamatayan. Pero isa sa pinakamagandang nakita kong karakter, attitude ni Eliseo doon, gusto kong i-remind sa bawat isa sa atin, at lalo rin sa inyong lingkod, na yung lubos na pagtitiwala ni Eliseo sa ating Diyos, no? So kahit na meron siyang katabing negatibo na nagbibigay sa kanya, minsan nagpapahina sa kanya, pero alam natin, buong-buo pa rin yung tiwala ni Eliseo sa Diyos. So ngayon, lumapit ngayon yung alagad, and then sabi, anong sagot lang ni Eliseo sa alagad na ito? Sabi niya doon, yun nga yung binasa natin, no? Ang ipinanalangin niya yung kanyang alagad pa, hindi yung mga tao nakapaligid sa kanila. Sabi Panginoon, napakarami po nila, huwag kang mag-alala. Sabi niya doon sa alalay, mas marami tayo sa kanila. So tinitignan ng alalay, dalawa lang sila doon, no? Parang ano ba ito, dalawa lang tayo dito, parang hanggang sa nakita ni Eliseo yung pag-aalinlangan ng kanyang alalay na yun, at dumulog siya sa Diyos. Yahweh, idinadalangin ko, buksan mo ang kanyang isipan, ang kanyang mata, upang makita niya ang mga kasama kong kawal dito. So yun nga, tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin, nabuksan ang paningin nitong van ng
kanyang alalay at nakita niya, o nga, mas marami pa ang ating kasama ngayon kaysa sa mga nakapalibot sa atin na mga anghel na yun, no? At din punong-puno, sabi dito, dininig niya ng kanyang dalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayong karawayang apoy na nakapaligid sa kanila. So hukbong kalangitan, hukbong kalangitan ang nakapalibot sa kanila at biro yung karawayang apoy. So minsan tayo ay nabubulag tayo lamang ng sitwasyon, tayo ay binubulag ng sitwasyon, pero once na tayo ay nanalangin, taimtim sa ating Panginoon, ipapakita ng Diyos na hindi tayo nag-iisa. Marami tayong kasama at katulong para pagtagumpay sa ating pinagdadaanan na ito, pinagdadaanan na ito, ating kinakalaban na pagsubok sa buhay natin. Kaya napakaganda ng challenge ni Eliseo doon sa na yun, no? Sa ating mga mananampalataya, manalangin tayo na buksan mo ang iyong spiritual na paningin upang makita mo na hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Panginoon sa laban na ito. Minsan parang pinahayaan natin na tayo ay mabulag na lang sa pandaraya ng kaaway, kaya dumarating na tayo lang din ang nagpapahirap sa sarili natin, tayo lang din ang nagbibigay ng bagabag na stress, depression sa ating sarili. Kaya minsan nababalita mo, Kristiyano na, bumabagsak pa, Kristiyano na siya, mananampalataya na, tumatalikod pa, Kristiyano na, hindi na nakapagpatuloy sa pananampalataya, o kahit pastor, hindi exempted sa mga ganon. Kaya ano yung nais dito may pabatid sa mensaheng ito? Lubos nating itiwala ang lahat sa ating Panginoon. So balik tayo doon muli. Nang salakayin sila ng mga taga-Syria, yan, lumusob ng mga taga-Syria, nanalangin ulit si Eliseo, Yahweh, sinasamo kong bulagin mo sila, at nabulag na ang mga taga-Syria. Sinabi niya sa mga ito, hindi rito ang daan, hindi ito ang lungsod. Sumunod kayo sa akin at ituturo ko sa inyo ang dinala niya sila sa Samaria. So nung lumusob na yung ando doon, kasama nila yung mga pinalakas yung loob na may kasama sila. Pero nung lumusob na, isa pang dinalangin ni Eliseo na bulagin ang mga taga-Syria na ito, at agad na tumugon ng Diyos, sila ay nabulag. Nawala sa paningin nila yung tahanan ni Eliseo, at sila ay parang mayroong umihip na hangin na nagturo sa kanila na sa Samaria sila pumunta. God will make a way. Gumagawa ang Diyos ng paraan para tayo ay iligtas sa mga pwedeng mangyaring masasama sa ating buhay. Pwede niyang bulagin yung mga taong sa atin ay nagbabanta, api sa mga anak ng Diyos. Pwede siyang gumawa ng kaparaanan, daan para iiwas tayo sa mga kaguluhang ito. Basta ang pinakasekreto lang nakita natin doon, yung pagiging kampante ni Eliseo at pagiging pagtitiwala niya ang lahat para sa Panginoon. Biruin mo na nandun sila sa bingit ng kamatayan, na time na yon, isang atake na lang pwede na silang mamatay. But praise God, ang Diyos ay kumilos dahil tunay na walang imposible sa Kanya. Nakakatuwa. And then doon namangha ang kanyang alalay na Diyos na pinaglilingkuran ni Eliseo ay buhay at ganap. Tandaan natin, church, kung sino yung pinaglilingkuran ng Diyos ni Eliseo dito sa Bible natin binabasa, siya rin Diyos na pinaglilingkuran natin ngayon. Kaya walang imposible. Alisin natin yung doubt, alisin natin yung mga pag-aalala sa mga sitwasyon, tapos itiwala lang natin ito sa Panginoon.
hindi lang kayo at ako rin, bawat isa sa atin, talagang lalo na sa panahon ngayon, ang pinaka the best na dapat lagi natin gawin, mag-spend of time tayo para sa ating Panginoon, dahil na sa mga suliranin, pagsubok na pinagdadaanan ng ating mundo ngayon, mag-spend of time tayo para sa ating Panginoon. Dahil din ang nais niya, gusto niya tayong lumalim pa sa kanyang pananampalataya. Tandaan natin, no, yung last Sunday na preaching ko nga, huwag natin laging kalimutan ng magpasalamat sa Diyos, katulad ng nangyari sa mga ketongin na yun. Sampu sila pero isa lang ang bumalik at nagpasalamat. Naway maging ganun ang attitude natin sa pagkakataong ito. Huwag natin kalimutan lagi na sa laban natin ito, kasama lagi natin ang Diyos at siya'y narayan para lagi sa atin. So sa pagkakataong ito, madaling gumawa, nakita natin doon, madaling gumawa ng pagkilos ng Diyos kapag ang ating tiwala sa Kanya ay buo at walang halong pag-aalinlangan. Madaling gumawa ng pagkilos ng Diyos kapag tayo ay buo na, lubos na nagtitiwala sa Kanya. So kaya sa pagkakataong ito, gusto kong ipakita sa inyo, church, kung bakit gano'n na lamang kabilis tumugon ang Diyos sa buhay ni Eliseo. Dahil ba si Eliseo ay isang lingkod ng Diyos, no? Parehas din natin siyang tao. Sino ba si Eliseo? Si Eliseo ay dati rin siyang alalay ni Elias. Ang kanyang mentor ay si Elias, ang kanyang pastor ay si Elias. Dati lang siyang ding alalay noon. So ang nangyari, no, lagi siyang sumasama kay Elias, hindi lang siya alalay. So siya ay naging disciple ni Elias, itong si Eliseo. Nasaksiyan ni Eliseo ang mga ginagawang himala ng Diyos sa buhay ni Elias. Kaya kinilala niyang maigi yung Diyos na pinaglilingkuran ni Elias, at doon niya na-adapt yung double portion anointing. So kung paano siya sumusunod sa kanyang pastor na si Elias, itinuturing niyang itong isang pagsunod sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos. Habang kinikilala niya ang kanyang pastor, nakikilala niya rin ang lubusan ang Diyos na tunay. Kaya mapapansin natin dito na mas nahigitan pa ni Eliseo yung faith ni Elias. Pagkamat si Elias ay kinuha na ng Diyos, kinuha na ng Panginoon sa pamagitan ng karawain na po. So dalawa lang po ang sa Bible ang tawag dito na raptured. Una si Enoch at pangalawa ang Asya na kinuha at sinundo ng karawain. Pero kung mapapansin mo si Elias, dumating din sa panahon na nagkaroon siya ng doubt, nagkaroon siya ng pag-aalinlangan, kapaguran, dahil na doon sa panahon na gusto na siyang ipapatay ni Reyna, no? At ang nangyari, hindi yun lingid kay Eliseo, pero nung si Eliseo ay siya na ang pumalit kay Elias, talagang inano niya sa sarili niya na ang lahat ng ginagawa niya, itiwala niya lang sa Panginoon. Dahil alam niya ang Diyos ay buhay at kumikilos at hindi siya pababayaan. Kaya yun yung paalala sa buhay ni Eliseo sa atin, na huwag tayong mag-alala. Ang Diyos ay buhay. Mahal tayo ng Diyos, mahal ng Diyos ang ating pamilya, poprotektahan niya tayo, iingatan niya tayo. Ano man yung mga pinagdadaanan natin ngayon, sitwasyon, malalagpasan natin yan, lalo na yung pinagdadaanan ng ating mundo ngayon sa tungkol dito sa coronavirus na ito. Kaya walang dahilan para tayo ay sumuko na kahit parang
gusto mo nang sumuko, gusto mo nang mag-give up. Pero lagi nagpapaalala ang Diyos, sa kanyang salita. So number one, ng una na makikita natin kung bakit gano'n na lamang ang pagiging kampante ni Eliseo sa Diyos, na kahit na mapapansin niyo yung story, mapapansin niyo yung story na yun sa Bible, sa buhay ni Eliseo na parang walang halong pagkataranta doon habang binabasa mo yan. Ang mostly ang natataranta doon yung kanyang alalay. So number one na makikita natin doon na sitwasyon ni Eliseo kung bakit niya na napakakampante niya lang dahil tinitiwala niya lang ang lahat sa Diyos ay yung pagiging malapit niya, no? Pagiging malapit niya, church, sa ating Diyos, no? Si intimacy na tawag, si Eliseo ay napakalapit sa Diyos. Napakalapit niya sa Diyos. So paano paraan tayo? Sabi ni Santiago sa chapter 4 verse 8, Santiago, buksan po natin ang Santiago chapter 4 verse 8. Ayan. Si Eliseo po ay naging malapit sa Diyos. Kaya ganoon na lang ang kanyang pagiging kampante. Sabi dito, Santiago chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin niyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin niyo ang inyong puso kung pabago-bago ang iyong isip. So, sa madaling salita, si Eliseo, kaya siya ay malapit sa Diyos. Siya ay bagamat siya ay makasalanan, pero nung siya ay malapit sa Diyos, is sinuko niya ang lahat, ang lahat ng pagkahilig niya sa laman, dahil lahat tayo meron tayong kainaan, sinuko niya ito sa Panginoon, kaya doon naging malapit siya sa Diyos. So tayong mga mananampalataya, gusto natin na tayo ay maging huwaran natin yung ginawa ni Eliseo, dahil siya ay ang ginawa niya, siya ay lumapit sa Diyos ng may malinis na kalooban. Alam niyo, malapit sa atin ang Diyos once na tayo ay gumagawa ng kanyang kalooban. Sabi nga nung napag-aralan namin ng Friday sa aming prayer meeting, tinuturing ng pamilya ng Diyos yung mga taong nakikinig at sasagawa ng salita ng Diyos. So ibig sabihin, mas malapit sa atin ang Panginoon kapag tayo ay lumalakad sa katwiran ng Diyos. Sinusuko natin yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Kasi tandaan natin, ang naglalayo sa atin sa Diyos ay ang kasalanan. Siya ang naglalayo sa atin. Kaya I remind lagi, kung gusto mong mapalapit lagi sa Diyos, iiwas mo na ang iyong sarili sa kasalanan, sapagkat ang kasalanan ang siyang naglalayo sa iyo sa Diyos. Kaya ganoon na lang ang pagiging kampante ni Elias, dahil alam niya wala siyang ginagawang masama. Kapag wala kang ginagawang masama, malapit sa iyo ang Diyos at hindi ka niya pababayaan. Kaya tignan niyo, pag nakakagawa tayo ng pagkakamali, tingin natin hindi tayo karapat-rapat sa Panginoon. Kaya nga dun sa song, di man karapat-dapat sa kabutihan mo. Diba yung ganong song na nabuo. Kasi nga, once na tayo ay nakakagawa ng mali at alam natin kasalanan, ito yung naglalayo sa atin sa Diyos. So, si Eliseo, mapapansin natin si Eliseo talagang very kampante siya. But ang reason niya, Lord, wala akong ginagawang masama. Hanggat wala akong ginagawang masama na against sa iyo, wala akong dapat ipangamba. Alam ko na nariyan ka lang para tulungan ako, iligtas ako, ilayo ako, Panginoon, sa gawa ng mga kaaway na ito. Kaya ang challenge, habang tayo ay dumadaan sa mga trial, pagsubok natin pinagdadaanan, huwag natin itong
samahan pa ng mali. Bagos na mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. Kaya mapapansin natin yung attitude, yung character, yung kalagayan ni Eliseo na very siya ay kampante lang. Alam niya wala siyang ginagawang masama, siya ay patuloy na nalalapit sa Panginoon. Kaya ikaw, ako, bawat isa na nakikinig dito, gusto mong mapalapit sa Panginoon, linisin mo ang iyong sarili, at lumapit ka sa Diyos, magpakumbaba ka, linisin mo ang iyong isip, at huwag itong pabago-bago. Pag sinabi yung pabago-bago, sinabi ni Santiago yung alinlangan. Nag-aalinlangan kasi tayo dahil meron tayong ginawang mali. Ang challenge sa bawat isa, number 1, na makikita natin yung paano, bakit ganun si Eliseo sa Diyos, yung itiniwala niya lahat kasi malapit siya sa Diyos. Amen po ba? So, hanggang natin ang kasalanan na naglalayo sa Diyos, kaya alisin natin yung kasalanan para maging mas malapit tayo sa Panginoon at madali niyang tugunin ang ating mga panalangin. And then number 2, dapat na pagiging kilala ang Diyos. So, kilalanin natin ang ating pinaglilingkuran. Minsan, nililimitahan natin ang Diyos sa kanyang pwedeng gawin kapag tayo ay nag-aalinlangan. Huwag nangingibabaw sa atin ang mga pagdududa, ang mga suliranin na ito o mga pagsubok na ito. Nalilimitahan natin ang pwedeng gawin ng Diyos, na parang gusto natin na gumawa na ng paraan ng sarili natin at hindi natin ang Diyos ang gumawa. Kaya minsan parang matigas ang ulo natin, nagiging matigas ang ulo natin sa mga ganyan, nababaliwala natin na yung mga pangako ng Panginoon para sa atin. Pero tandaan natin, huwag nating limitahan ang pwedeng gawin ng Diyos. Kaya yung mabalik tayo kay Eliseo, mapapansin natin si Eliseo na nasa bingit na siya ng pwede na silang tumakas noon, pwede na silang umalis noon, tumakbo o dumaan sa pintana sa kanyang sariling kaparanan. Pero dahil nga sa pagtitiwala niya sa Diyos, ibinigay niya na lang, Lord, idinalangin niya na lang, bulagin mo po Panginoon ng mga kawal na ito at ilihis mo sila. So pumunta sila ng Samaria. So napakaganda, paupo lang sila doon, kasama niya ang kanyang alalay na God will make a way, ang Diyos ang gumawa ng daan para makalusot sila sa matinding pagsubok na yan. Kasi kilala ni Eliseo ang kanyang Diyos. Alam niya na hindi niya pababayaan. Ikaw, kilala mo ba ang iyong Diyos? Kung nililimitahan mo ang iyong Diyos, hindi mo siya kilala. Nangingibabaw sa iyo yung mga pagsubok at talaga parang gusto mo nang sumuko. Lalo na kapag tinira ka ng kaaway sa iyong mga kahinaan, talagang parang sarado na yung isipan mo, na i-stress ka na, gusto mo nang matapos to Lord, gusto ko nang gumawa ng paraan, gusto ko nang mag-decision ng akin lang, pero ang decision na ganyan sa mas ikadadagdag pa ng malaking problema sa buhay mo. So mas mabuti na lang na mas kilalanin mo ang Diyos ng lubusan upang hindi mo siya malimitahan sa kanyang pwedeng gawin at pagkilos na magandang gagawin niya sa buhay mo, sa buhay natin. Kaya yun lang dapat natin gawin. Kilala mo ba ang Diyos na iyong pinaglilikuran? Kung kilala mo ang Diyos na iyong pinaglilikuran, tandaan mo, mas malaki pa ang Diyos dyan sa pagsubok na pinagdadaanan mo at pinagdadaanan ko. Kaya mas lalo sa time ng pagsubok, mas lalo tayong maging matatag at mas lalo tayong mag-spend ng time para sa ating Panginoon. Wala tayong dapat ipangamba. Ang diablo ay talunan na at wala siyang magagawa para ibagsak tayo sa ating pagsubok na yan. Kaya ang sabi nga ni Apostol Paul sa mga taga-Korinto, tandaan nyo to, wala pang pagsubok na ibinigay sa inyo na hindi nyo kaya. Ibig sabihin sa gayon, dumating yan, pero tutulungan kayo ng Diyos. Kaya church, huwag
huwag nating hayaan na limitahan natin ang pagkilala natin sa Panginoon. Ang Diyos ang may likha ng lahat, siyang may gawa ng lahat, siyang may hawak ng puso't isipan ng mga tao, siya ang gumagawa ng daan para sa ikakaayos. Kaya ang pinaka-best na gawin ng tao, itiwala ang lahat para sa Diyos. Amen. Kilalanin natin ang ating Diyos at huwag nating limitahan ang kanyang pwedeng gawin na maganda sa ating buhay. Kaya dapat, katulad ni Eliseo, kilala niya ang Diyos. Simula nakita niya na kay Elias ang pagsama ng Panginoon sa buhay ni Elias. Nakita niya na yon at eto na, Lord, siya na ang pumalit kay Elias at siya na isang propeta ng Israel. Sabi niya, kung si Elias nga ay hindi iniwan ng Diyos, paano pa kaya ako ng lingkod mo, Panginoon? Hindi mo ako iiwan. Kaya kilala kita, Panginoon. May mga bagay kang ginagawa na hindi ko lubos maisip na ito ay mangyayari sapagkat may maganda kang plano. Kaya nga sabi doon, sa masama at mabuti, lagi mo pa rin pasasalamatan ng Diyos dahil meron siyang magandang panukala sa buhay mo, sa buhay natin. Amen. Napakasarap, nakaka-encourage ng word ng Lord sa atin. And then, sabi doon sa Deuteronomy, mabuksan pa natin yung Deuteronomy chapter 7 verse 9, kung paano natin kilalanin ang Diyos, kung paano si Eliseo kilala niya ang Diyos. Ikaw, kilala mo ba ang Diyos na iyong pinaglilingkuran? So pumunta tayo sa Deuteronomy chapter 7 verse 9. Ang sabi doon, alalahanin nyo, Deuteronomy chapter 7 verse 9, sabi doon, alalahanin ninyo na si Yahweh, Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Alalahanin nyo na ang Diyos na si Yahweh ay hindi marunong sumira sa pangako. Kilala ni Eliseo ang Diyos niya na hindi kailanman marunong sumira ng pangako. Ano bang pangako sa iyo ng Diyos? Pangako ng Diyos sa iyong personal na sarili. Pangako sa iyo ng Diyos. Pangako sa iyo ng Diyos sa iyong pamilya. Hindi siya kailanman marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig. Andun yung katapatan ng Lord sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya, at ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 lahi. Wala pa tayo sa 1,000 lahi. Kung ngayon pinapadama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa iyong lahi. Pamilya ito, alang mahal ng Diyos ang iyong pamilya, ang iyong mga next generation, ipinapadama ng Diyos. Hallelujah. Kaya alalahanin natin ng Diyos, kilalanin natin siyang maigi, huwag natin limitahan ang pwede niyang gawin sa ating buhay. Handyan siyang tumulong, handyan siyang gawin ang lahat. Tandaan lang natin, lalo na kung tayo ay laging malapit sa Panginoon, nalalayo lang tayo dahil may kasalanan tayong ginagawa. Ngunit kung tayo ay sinusuko natin yung mga bagay na kasalanan niya, mas lalo tayong napapalapit sa Panginoon. So, number 1, kung bakit gano'n na lang ang pagiging kampante ni Eliseo sa nangyayari sa kanyang pagsubok ng pinagdaanan na yun. Number 1, dahil siya ay malapit sa Diyos. Ikaw, malapit ka ba sa Diyos o malayo na? And then pangalawa, kilala mo ba ang iyong Diyos na pinaglilingkuran, o ang tingin mo lang sa Diyos ay mas malaki pa yung pagsubok mo kaysa sa Diyos? Tandaan mo, kung kasing laki ng barko ang pagsubok na pinagdadaan mo, kasing laki naman ang karagatan ang Diyos na nakakasakop sa'yo. O walang hanggang laki ang pagtulong ng Diyos sa pinagdadaanan mong problema. And then pangatlo ay pagiging pagtupad at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tandaan po natin,
hanggat tayo ay tumutupad at sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi mawawala ang pagsama niya sa atin. Iingatan at gagabayan niya tayo sa gitna ng mga pinagdaraanan natin. Si Eliseo, alam niya na sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. Alam niya na tumutupad siya sa mga pinag-uutos ng Diyos. Kaya wala siyang dapat ipangamba sa mga kaaway na mga pagsubok na lumarating sa kanya. Kaya alam mo, Lord, kung paano ang buhay ko ay tumupad sa iyong salita, tumupad sa iyong mga nais. At ito ko ngayon, Panginoon, handa sa iyong magtiwala, handa sa iyong tiwala ang lahat. Kaya andyan ang iyong pagtulong. Doon, kung mapapansin nga natin sa buhay ni Job, ang daming pagsubok na pinagdaanan ni Job. Pero isa sa pinakamaganda na tinupad niya pa rin yung kalooban ng Diyos hanggang sa uli pinagpala ng Diyos si Job. Napakahirap nun, di ba? Pinagdaanan ni Job. Ikaw, wala pa sa kalangkingan ng pinagdaanan ni Job ang pinagdaanan mo. Wala pa sa kalangkingan ng kung sino ba ang Job, sino ba si Job, tao rin ang katulad natin. Wala pa sa kalangkingan ng mga pinagdaanan ni Job, pinagdaanan mo, tapos bibigay na tayo. Pero church, walang dahilan para tayo bumigay. Basta hanggat maaari sinusunod natin ang pagiging pagtupad natin sa kanyang utos o pagtupad natin sa kanyang mga salita, doon sa kanyang kalooban, doon ay makikita natin na tayo ay hindi pababayaan ng Panginoon. So, ang nangyayari, church, doon sa ating pinag-usapan nga na itiwala lang natin sa Panginoon ang lahat. Itiwala lang natin sa Panginoon ang lahat, katulad ng buhay ni Eliseo. Kaya basahin natin yung John 14 verse 21. John 14 verse 21, sabi dito, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumatupad nito ay siya bumibig sa akin. Ang bumibig sa akin, ibigin ng aking Ama at ibigin ko rin, at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Lubusang magpapakilala sa Kanya. So, admitters na makakaganda ng once na tayo ay dumepende, nag-rely lang lagi tayo talaga sa kalooban ng Diyos at sumupad sa kanyang mga utos, ipaparanas niya sa atin talaga yung very peace of mind, kapayapaan na mararanasan natin, na kahit na sobrang gulo na nangyayari sa ating paligid, pero ang tayong mga anak ng Diyos ay hindi niya pababayaan at pinapakampante niya tayo. Alam niyo ba, ang tunay na kapayapaan ay ang sa piling ng Panginoon. Dumidepende lang tayo lagi sa presensya, sa piling ng Panginoon. At tinitiwala lang natin ang lahat sa Kanya. Mararanasan natin yung mga himalang gagawin niya sa buhay natin, katulad nga ng nangyari sa buhay ni Eliseo, na napakakampante niya at itiniwala niya lang ang lahat sa Panginoon. Tandaan natin, magagawa lang natin ang lahat ng bagay na himala na pwedeng gawin ng Panginoon sa atin. Nung katulad na nangyari kay Eliseo, tayo ay laging malapit dapat sa ating Diyos. And then pangalawa, kilalanin natin ang Diyos. At ang pangatlo, lagi tayong tumupad sa kalooban at ng Diyos sa kanyang salita. Yeah. So, Challenge Church, sa bawat isa sa atin, alam ko may mga personal tayong pinagdadaanan, hindi lang itong COVID-19 na ito, pero lagi nating tandaan, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay malapit sa atin, ang Diyos ay kilala niya tayo sa ating mga pangangailangan, ang Diyos ay nagkagalak sa mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. Walang dahilan para hindi tayo tulungan ng Panginoon. Lumakad lang tayo ayon sa kanyang mga nais para sa atin. Kaya sa araw na ito, tunay nga na naniniwala ko na
matatapos ang lahat ng ito, na tayo ay matatag pa rin sa problema man ng mundong ito, sa pandemic o personal na ating pinagdadaanan, ay tayo ay magiging matatag pa rin. Sa tulong din ng ating bawat panananginan sa bawat isa, hindi kayo lagi nawawala sa aking prayer bilang inyong pastor, na lagi kong pinapanalangin ang bawat isa sa inyo. Ganun din naman ako ay humihingi rin lagi ng panalangin niyo. Huwag niyong iwaglit ang inyong pastor sa pananalangin. Every time na mananalangin kayo, ipanalangin niyo lagi ang inyong pastor, ang mga lingkod ng Diyos na maging matatag sa lahat ng pinagdadaang sitwasyon. Dahil sa ating pagtutulong-tulungan sa panalangin, naniniwala ko na ang Diyos ay malapit sa atin. Handa niyang lagi tayong tulungan sa lahat ng ating mga pinagdadaan. So maraming salamat sa araw na ito. Tunay at dakila ang Diyos at tapat. Kailanman hindi niya tayo pagkukulangan. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, nagmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Patuloy ka namin pupurihin, Lord. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, pupurihin ka namin, Lord. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi.
katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat sa iyong salita na nahayag na aming napagulay-bulay at muli mo kaming pinalakas, pinatatag, Panginoon, sa aming mga narinig na salita. Pagpalain at gabayan mo, lagi at ingatan ang bawat pamilyang nakikinig ngayon, O Diyos, o nanunood ngayon, Panginoon, sa iyong sa bawat kanilang tahanan, Panginoon. Ito naman ang personal na kanilang pinagdadaanan. Tunay nga lagi mo silang tugunin, Panginoon. At salamat na ikaw, O Diyos, ay patuloy na magpakita sa kanila ng iyong himalang gagawin sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat sa araw na ito. Patuloy kaming magpupurit sa samba sa iyo, sa iyong dakilang pangalan, Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Dumako po tayo sa pangalawang gawain. Ito po ang pagbibigay ng tithes and offering. Amen. So maging tapat lang po tayo sa Panginoon at sa pinagkatiwalang simbahan sa ating mga buhay. So although we are in the midst of pandemic, naniniwala po ako at maniwala po tayo na kayang gumawa ng Diyos ng mga imposibleng bagay, mga himalang bagay, even in our finances. So pagpalain kayo ng Panginoon tulad ng pangako niya, kaya niyang buksan ang dulungawan ng langit para sa masiganang pagpapala. And once you are a cheerful giver, yun ay kinagagalak ng Diyos. At naniniwala ako na hindi po tayo pagkukulangin ng Panginoon. So rumaragasang pagpapala po para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa katapatan ng iyong mga
anak, O God. Patuloy mo i-bless, O God, ang bawat isa na nagiging tapat sa kanilang mga tithes and offering, O God. Abutin mo sila ng iyong mabuting kamay, ng iyong mapabor, Panginoon, at salamat sa hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa, Panginoon Lord, ang pagpapala sa kanilang mga buhay. Paano mo hindi pinagkulang, Panginoon Lord, ang babaeng balo sa panahon ng pandemya, sa panahon ni Elijah, O God, naniniwala ako, Lord, na sa panahon namin ngayon, Panginoon, you will never leave us nor forsake us, Panginoon, at provide mo lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Lord, pinupuri ka namin sa oras na ito at patuloy na pinapasalamatan. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. So, announcement po tayo. Announcement lang po, as soon as nasa pandemic time pa po tayo, patuloy po natin ipag-pray na patuloy tayong kumbaga patuloy na mapagtagumpayan natin yung araw-araw na sitwasyon, especially walang church ngayon, walang church service, but merong tinatawag na online. Ito yung ginagawa natin, recorded. So hindi natin magiging dahilan na dahil walang church ay magiging weak tayo, kundi ito dapat yung panahon na mas maging eager tayo, mas hanapin natin yung presensya ng Panginoon, and walang ibang makakapagdala sa iyo sa presensya ng Panginoon kundi ikaw mismo. Hindi si pastor, hindi si Kuya Rodel, kundi ikaw mismo, kasi ikaw yung mag-i-effort para mapalapit ka sa harapan ng Diyos. So announcement ko lang, by next week po ang ating scripture ay si John Shaleb scripture. Yan, Shaleb sa pamilya ng Fran and Reyes family. Amen. So, Shaleb, ikaw ang scripture. Mag-pray ka ng Word of God para sa Panginoon. And ang ating patutuon naman ay from our Bible study o outreach sa Gaya-Gaya, si Sister Jeline. Yan, ang ating patutuon naman by next week. So yun lang po, at patuloy natin ipag-pray ang bawat isa at kalakasan, katatagan sa sitwasyon. Ganun din sa mga leader at tumatayong elder ng simbahan. Amen. God bless you all at pagpalain kayo ng Panginoon. Taas po natin ang ating kamay. O Diyos na dakila sa lahat, salamat sa pagtatapos ng gawain ito. Muli, dumako muli kami sa pangalawang linggo ng August, Panginoon. Salamat, Lord, na sa buong isang linggo hindi mo kami pinagkulang at naroon muli ang iyong pagsama. Ngayon, hinihiling namin na muli kami harap sa buong isang linggo, naway ang buong isang linggo ito ay mapagpala at mag-iingat sa amin, lalo-lalo na hindi mo pagkukulangin ang bawat isa. Salamat sa iyong paggabay, pag-iingat, paglayo sa gawa ng kaaway, pagtatagumpay sa lahat ng pagsubok, at iparanas mo ang iyong kapangyarihan, kawalatian sa bawat pamilya na nanonood ngayon sa kanilang tahanan. Ikaw ay aming itinataas, dinadakila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless you po, and we love you with the love of the Lord.